the people against whom the Lord hath indignation forever. And your eyes shall see, and ye shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. Please sabay. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I Be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy names? Pray, Lord, and salamat sa mga salita, Panginoon. As we continue this topic, Panginoon, ay makita namin kung paano dapat kami mag-honor sa mga tatay, Panginoon. At kami mga tatay na may courage, Panginoon. Madama din namin ang aming role. Gampanan nito, Lord, na may buong katapatan at talinuhan, Panginoon. Pagkatiwala din sa inyo, Panginoon. Sa inyo kami kumuha ng lakas at talino. As we lead our family, Panginoon, sa churches. And then, hindi mo pala ngayong hapon, Panginoon, makita namin yung mensahe at i-apply ito, Lord. Especially sa panahon namin ngayon, ang direction ng society, Panginoon, ay kabaliktaran ng yung daily desire. So, I pray, bigyan ng talino, Panginoon. Kaya mo lulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so, isikip pa sa akin to. Okay, magandang hapon po sa lahat. Title po natin ngayon ulit ay Where is mine honor? Nasa ng aking paggalang? Tingnan nga nasasabi sa Tagalog dito. Ako lang Kung ako nga ay ama, nandun ang aking dangal pala yun. No? Dangal pala yun. Honor, dangal. Yun pala yun. Okay. So, subtitle natin, The Honor Due to the Father. So, hindi natin determine kung sinong father yan. But obviously, ang Panginoon ang pinakatatay natin lahat. And then, pero, napakahalaga ng ating tatay biologically. Sa lupa, ayan ay nagre-represent ng authority. Sa tahanan, therefore, napaka-importante matutunan natin yan. Then, kanina umaga, identify natin yung honor, no? Dangal, ang tatay, leader, servant, provider, ruler. So again, dito mo tayo sa context ito. So tinatanong ng Diyos. Actually, pag binasa mo ito, ang haba nito, ang galing ng ng Bible, no? Parang pinakausap lang tayo ng Diyos. And then, sinusundan natin kung ano nangyayari, ano gusto sabihin sa mga tao doon. Of course, ito yung Israel, ng panahon nila, mga Hudyo, basically. And then, parang makikita mo din, negative na negative, no? Parang sinungaling yung Israel, ginagawa nila sinungaling ang Diyos, niloloko nila. So, ang daming dito eh. So, parang even sa panahon natin ngayon. Kaya nga ito yung topic natin ngayon. Kagaya ng minsan, mayroon nga pong kwento lagi sa isang pastor na yung mga anak niya nagrebelde, no? 4 yun, panganay. So, nagkagulatan kasi ginagalang yung pastor, tapos napaka-strict. Parang titignan mo outwardly, napakaganda na sama nila, yung mga pictures. Bandang huli, yun, iba-iba rin yung kalokohan ng mga anak, pero yung isa doon pinaka talaga, loko-loko matagal na, so nakakalungkot. Pero may matututunan tayo doon. Okay? Ako isang mga natutunan ko doon, yun yan, hindi mo pwedeng asahan minsan na kahit maayos kang pastor, yung anak mo automatically is maayos na. So, hindi ako nagbibigay ng excuse na advance pero yun na na-observe ko eh. At totoo talaga. Kaya yung argumento niya, sabi niya, ba't yung mga anak ng Diyos rebelde rin, di ba? Hindi lahat. Di ba? So, hindi ibig sabihin na matino ang tatay, okay lahat ng anak. Amen? Ngayon, kung loko-loko lahat, yun ang problema. Okay? May problema talaga doon. Okay? Anyway, yan. So yan, tinatanong niya. Tapos yung pag kinumpleto nyo to, puro ganun ang tanungan eh. Kaya hanggang sa tithes, di ba? Napunta na sa tithes. Ganun pa rin yung tanong doon. Will a man rob God? Kasi minsan hindi tayo umaamin ng kung ano yung tunay na state natin. Di ba?
kung ano ka talaga. Kaya sa church, hindi sa ano, pero ang nakakilala sa inyo, pastor nyo eh. Lalo sa atin, yung get to tayo kakonti. Kung gusto mo talagang malaman ano standing mo sa church, doon siya nakakahiya naman. Paparamdam naman sa iyan eh. Pastor mo, hindi na pwedeng. Pag wala nang pakialam sa yung pastor mo, may something wrong. Either hindi siya mapagmahal or ikaw yung magmatigas kasi ulo minsan ng member, hindi na ano eh. Parang, lalo pag di ka naman na bata, hayaan ka na lang, di ba? Tutulungan ka kung ano, minsan subtlety na ang gagamitin. Parang soul winning tayo, di ba? So, yun, kaya sana wag darating sa inyo yung napakatigas ng ulo nyo. To the point na ayaw na kayo sabihin kasi alam na, hindi kayo may kinig. Di ba? So, ganun yung, ano dito, dialectic ba tawag dyan? Yung palitan ng salita. And then, pero actually, hindi natin kinukuha lahat ng ano dito sa Malakay. Doon lang sa party ng, sabi niya dito, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? So, yung ano natin kanina umaga, ang Diyos naghahanap ng worship sa Kanya, maglilingkod, at mag-honor sa Kanya. Napaka-basic nun. Iba pa nga yung paglilingkod eh. Iba pa yun. Iba pa yung paglilingkod ng tapat, gaano katapat ang matapat, iba pa yun. Pero yung pinaka-basic lang, at least ginagalang mo ang tatay. Okay? So, kaya natin topic ngayon. So, kanina, number 1, marami tayong binasang about, actually, more on the 10 Commandments, kung saan ang Diyos may require talaga. So, mother and father yun. Pero, napansin ko din sa Bible, kaya na natin lalo sa Proverbs, no? Ang sabi doon, yung iba yung ano ng tatay at saka nanay. Kalimutan ko. Tingnan natin sa Proverbs lang. So, pareho yan, no? Instruction ng father, love thy mother. Pero, pag, yan. Sabi dyan, pakibasa natin, 1, ready, go. The Proverbs of Solomon, a wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. Napansin nyo? But di na lang a wise son make it a glad father, but a foolish son is a heaviness to his father. Diba? So may difference. Inulit dito naman, sabi dito, a wise son make it a glad father, but a foolish man despiseth his mother. Ito, maganda pala to sa negative ano kanina. Sabi dyan, whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. So ano yung lamp mo? Yung lamp mo, ito yung nag-iilaw sa dadaanan mo, di ba? Alam nyo yung lamp eh. So, saan na kaya dadaan? May butas kaya dito? Mayroon kaya ditong bangin? Mayroon. So, pero yung pag-lamp mo na, yun ang problema. Pag may lamp ka, hindi ka basta-basta titisod, malalaglag eh. Paano kung yung lamp mo mismo kumbaga andap na? Ano mangyayari? Yun na nga, mapapahama ka. Kaya po, parang sinasabi dito, isa sa mga basic na bagay na never mong i-close, no? Kung may tao ka mang lolokohin or i-offend, isa sa mga hindi mo dapat i-offend nanay, tatay mo. Kasi ikaw mismo malilito ka, mabobobo ka. Diba? Yung pinaka-basic na minsan pang-unawa mo, maiiba yan. Kasi kung niloko mo yung kapatid mo, medyo ano pa yun mababaw pa yun. Pero mali din yun, di ba? Pero pag nanay, tatay mo, inalagaan ka niya ng ilang taon, siya pa yung i-offend mo, naku, maloloko ka. So, hindi ko nakakita ito kanina Anyway, yun yung gusto ko actually. Yun lang yung gusto kong pakita kanina. Yan. Yung
yung father and mother, magkaiba sila ng ano. Kumbaga, ang naitataas, yun gusto kong sabihin doon, no? So, naitataas, pag matino ka, madalas yung tatay. So, kaya magpakatino ka. Pero, ganoon din naman, pag nagpakaloko ka, yung unang maapekto ay nanay mo, pero yung tatay mo apektado rin. Sino ba tatay niyan? Loko-loko yan, di ba? So, nakwento ko na sa inyo, pastor. So, yun, nakakalungkot yun. Daming nalungkot doon kasi nga, yun, marami din siya nakaaway doon. So, sa intindihan natin yun. Okay? So, basic and fundamental truth na ang tatay dapat ay inoono. Basic yan. Kahit mga unbeliever, alam niya. Kahit Hindu, alam yan. Kristiyano ka, lalo ka na dapat. Amen? And then, pangalawa, medyo tagal tayo doon. Para lang hindi natin maitanggi. Kasi, pero may gusto akong linawin, no? May gusto linawin sa panalangin kasi ni Rain. Tama naman yan, no? Paano nga kung loko-loko yung tatay mo, for example? Diba? Parang, so, di mo masisisi. Nabanggit ko na pala yung umaga, no? So, bigay mo lang yung basic na paggalang na dapat naman sa kanya. Okay? Amen? Lalo sa inyo, alam niyo naman yung mga hindi pinapayagan dito. So, intindihin mo rin, lalo pag babae ka, lalo pag si Pamay ka. Basically, lahat ng, ng babae na ako, hindi ko malalayo sa paningin ko yung mga anak ko. Lalo hindi ko dadalhin niya sa church. Hindi ko siya hayaan na, Kaya, intindihan ko yun. Pag pinagbawalan kayo, sumunod kayo. Sila ang may pinaka-authority sa inyo at the moment. Okay? So, ang dami nating verse kanina. Andun yung, balikan ko iba para makuha ni Cyrus. Ay, sorry. Wala siya kasi kanina eh. So, nakita natin yung 1 Samuel, of course. Yun yung kwento ni Eli. Okay? Kung saan yung mga anak niya, mga priest yun. So, mga ruler ito sa kanilang nation, mga priest, ginagalang sila yung kutulong salita ng Diyos, kaso loko-loko yung anak niya. So, kaya nagalit ang Diyos sa kanila, kinurse yung buong lahi nila. Hindi naman sila pinatay agad, pero inalis sila dun sa privilege na posisyon. Katulad natin, parang sabi nga sa inyo. Kaya dati rin, minsan na-observe ko yung pastor, parang minsan mabigat din yung loob niya sa mga member na may nagawa, ganyan, di nakikinig. May lalo na pag nagsasabi na ng ano-ano, mabigat ang loob niya nun. So, tanong ko sarili ko, anong pwedeng gawin dito? Kasi Pastor Lito, medyo mabait nga yun. Para sa akin, siguro. Kaya, yun, may naging problema yung mga ganong member. Kaya, pero minsan, sabi na niya, bahala na kayo. Nagaganon niya na rin. Kasi nga, wala, ang tigas ng ulo. So, yung pala, ang Diyos, ganon din. Kasi meron level na may tawag dito, may threshold dyan eh. Na pag natinawid mo na yon, wala na. Okay? Ngayon, sinasabi na ba, mahal tayo ng Diyos kahit anong gawin mo, kahit sino ka pa. Anong kanina lang, may nag-post sa Baptist group. Mga bakla na naman, sabi na, kahit anong wag mo agad sasabihin ng reprobate kasi baka may pag-asa pa yan. Biglang nag-post nung, yung, makikita nyo siguro yun, di ba? Yung bakla, niyakap daw ni Kesyo, si Jesus daw yun. Na long hair. Of course, hindi si Jesus yun. Ano lang yun, figment of their imagination. Nandidiri si Jesus doon sa bakla, kahit ako. Amen? Amen. Pero yun nga ginagawa nila, sinishift nila eh, no? So, yun, kahit bakla daw, di ka sigurado na reprobate yan. What? Pumapatol na sa kapwa niya, reprobate na yun. Wala nang pag-asa yun. So, ba't yun nabanggit yun? Kasi nga yun, kahit sa anak nyo ngayon, ang tatay nyo, darating yun, wag naman. Pero pwedeng dumating yun. Kaya, maging very careful tayo, no? So, yun nga, nangyari kay Eli, kinurse yung kanilang buong lahi, inalis sila sa privileged position nila. So, hindi malayo yun. Sino magandang posisyon dito ngayon? Si Brother James. Diba? So, biglang nagloko pa. Mari lang. Huwag sana, no? Si DM. Maraming kaibigan tong kaibigan bang bading? Wala naman. Wala na. Buti naman. Ayun, mga babae. Tomboy, nako. Ito binanggit natin ng Thursday. Wala kayong Thursday, no?
matindi yan. Yung ABS-CBN, puro ganun ng case yung Anyway, nasa na ba ako? So, yun. So, kaya ang point natin dito sa number 2, ikaw ang namimili kung sinong gagalangin mo. Therefore, may careful ka. At lalong wag ng demonyo ang gagalangin mo. So, meron pa tayo dito yung kwento naman ng mali. Kay Hezekiah, of course, Hezekiah in honor dahil maganda yung ginawa niya sa nation. At even sa Diyos, pinatutuhanan ng Diyos yun. Siya ay righteous king to a great extent. Kaya siya naman ay pinili na i-honor, ilibing sa tamang libingan. So, yun. And then, si Daniel naman, nabanggit po doon, again, pinili siya ng Diyos, kahit kalabang silang kingdom ng Israel, pinili siya na bigyan ng glory, kingdom, majesty, and honor. Dahil gusto ng Diyos. Though later, binagsak din sila, still, may dahilan bakit sila ino-honor. Yan. Yung mga estudyante nga, binibigyan ko ng first honor, second honor, para lalo kayo magpursige. Huwag naman maging mayabang. Kaya nga, again, naniwala ako sa church, mabalance kayo. Mayroon na ako makilalang ganun, na doon na tumatak yung utak nila, kaya hindi mo masyatan mismo. Pag matalino ako, tapos yung parang kahapon, daming tumanggi sa amin. Nitingnan kami ng Bible, ay, naku. Ganyan agad Ba't ganon? Kasi, naging hindi na balance, no? Kala nilang honor lang, matalino ka lang. Ikaso, ang Diyos na nagbigay nun, Ino-honor mo ba ang Diyos? Baka hindi mo nga siya kilala. So, ingat tayo dyan. And then, hindi natin ino-honor yung katangahan, alam niyo naman yun. And then, nakita na sa Daniel 11 naman, yung demon and antichrist naman. Okay, bakla rin to actually. So, ang ginawa niya, in-honor niya yung God of Forces. Okay? So, mga kaibigan natin Katoliko ang madalas sa ganyan Talagang pinaprop up nila yung mga santo-santo, gold, silver, precious stone, pleasant things, pati yung trono niya, pati yung karwahe niyan, maganda, no? Pero, idol yun. So, ba't ganun? So, sana, again, saan applicable sa atin yun? Yung mga ginagawa sa buhay nyo. Baka kahit mga Kristiyano, pansinin nyo lang yung mga post nyo sa Facebook. Malamang sa alamang, yun yung nyo. Diba? Yung iba na talino, medal, iba forma, iba sexy daw sila, ganyan. Iba mukha nila, kahit di naman. Okay, mga bata, medyo excusable, pero habang tumatagal tayo umalago, mapansin nyo ano yung kinahumalingan nyo, yun ang hilig nyo, yun ang ganda yung post ni Ate May Man, yan ang use sa akin, yan ang use ng Facebook na lang, yun na lang. Ma-warningan natin yung mga tao doon. Hindi yung, ito palang kinain ko. So, po mga gano'n, ay, ang ganda mo naman. Next week ulit, meron naman iba, ganyan naman. Ayan, so, kaya pinipili natin yung i-honor natin, sana ang Diyos. Katotohanan, yan, pwede rin. Mga Bible verses, walang classic yan. Huwag na kayong mag-quote ng quote. Kanina may nag-quote pa sa diadem ng Billy Graham hindi ko nalang sinagot. Either hindi nila alam, gano'ng compromiser yun. Anyway, then yung huli natin, natapos tayo kanina kay Micah. So kung saan yung picture doon ay napaka-gloomy, magulo. Balikan natin, para kay Cyrus. Micah, so negative po yung nito yung panahon nila. Yung bandang huli na, no? Yan, so ito nga dinidescribe yung, either si Micah to, kung sino mang dinidescribe niya. Basta may isang tao daw na kawawa, kasi kahit na yumayaman yung kapitbahay na siya, walang-wala. So, masaklap, di ba? Parang tayo ngayon. And then, wala nang maayos na tao. Yan, nagkakwento kami kanina ni Ate Kuya Willie. Taga-gobyerno pala to Hindi na ako nagulat, mga corrupt daw yan. Ay, ganun.
Ba't alam ko na matagal na yun? Kasi hindi na ako bata. Okay? Eh, sabi nga sa iyo, kuya, may nagkwento. Classmate ko to nung high school. Ako na magkakwento. Gano'n ako corrupt tong mga to. Sa kanila, alam na nila eh. Classmate ko nung high school to. Eh, nagkita lang kami ng medyo matagal na after college. Yung napangasawa niya, hindi naman siya. Kaya napangasawa niya, ang kwento sa amin, ganun. Alam niyo, no election, 2 milyon na nasa bag ko, namimigay kami. Namimili kami ng boto eh. Loko-lokong. May mga bata pa, medyo ano pa tayo, hindi pa tayo ganun kasi Raulo. Pero habang lumalaki ka, pag ginawa mo 1, 2, 3, tinolerate mo yan. Tapos nakinig ka na sa mga ganung kwento. Tapos ganun pala yun. Okay ba yun? Ginagawa mo. Wala ka sa church. Damang kinukore ka dito, ayaw mo. Titigas ang puso mo. Ano mangyayari? Ganito. Parang dadami ang mga corrupt. Pinabagit natin kanina, huwag ka magtiwala sa kaibigan mo, pati sa asawa mo, mag-iingat kang sasabihin mo. Ba't ikukwento ka? Ba't ganun kalala? Ang tanong, ba't mo na pangasawa? Hindi kasi medyo matindi na yung panahon nila. Kaya panalangin natin, huwag maging ganyan San Mateo, amen? Pilipinas. Pero kung di tayo yan, pag yung mga baka tinotolerate natin, mga false teacher, dadami yan. Kaya dito tayo napasok yung ating text. For the son dishonored the father. Okay, the daughter riseth up against their mother. As anak na babae, kakalabanin nanay niya. So ito mga daughter-in-law, medyo ano pa yan eh. Pero yung kapamilya mo mismo, pag kinakalaban mo na, malala ka na. Okay? So again, ang point natin dito, pinipili mo kung sinong i-honor mo, dishonor mo. Be careful, dapat i-honor mo ang Diyos. Kaya nakakaalam niyan. Hindi mo pwedeng sabihin na napilitan ka lang o something. Kasi lalo sa mga edad namin, yan, namimili na tayo eh. And then, tagal ng patagal. Buti tumagal ka dun tayo. Sa bagay minsan, pag wala tayong choice, feeling natin gano'n eh. May mga sinasabihin sa bangko, ano din yung bangko, matindi rin yan. So sabi ko lang, hindi ko naman sinasabing loko-loko pag nagtatrabaho ka sa bangko kasi nga, empleyado ka lang naman dun eh. Though, matalino kung makakalis ka dyan, alam mong usury yan eh, sa Bible. Never naging maganda ang usury sa Bible. Never. So, yung isang parable ang ginagamit nila doon. Yung hindi sinabing Diyos yun. Kinumpara lang sa Diyos, pero hindi siya Diyos. Hindi okay ang Diyos sa usury. Pagpapatubo. Anyway. So yun ang kwento dito. Napaka hindi maganda pag hindi ginagalang ang tatay. So ngayon naman, wrap up natin to. So ito nabanggit ko na kanina pa, no? Puntahan mo natin sa John. Puro John pala to. Kasi ang John po ay, ang focus po niya ay pagiging Diyos ni Jesus eh. Eh madalas niyang banggit, honor, tsaka father. Sabi po dyan sa 5:23. May basa po, ready, go. That all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father, which hath sent him. So lahat ng tao daw ay dapat, okay, that all, no? So hindi lahat ay nag-honor kay Jesus, lalo ng panahon nila. Sa panahon natin, ang dami pong lip service kay Jesus. Amen? Ang daming Christian groups na kesyo, kahit Iglesia ni Manalo, kung sino man yan. Kunwari lang yon pa sa salita. Kaya ginagawa siyang tao lang, ginagawa siyang maliit na Diyos. Hindi yun ang tama, no? Ang hindi mo, parang yung last, ano pala natin dyan, di ba? Sa divinity ni Jesus, yung ating topic. Mag-iingat kayo doon. Actually, hindi mo pwede ibaba si Jesus. Wala ka na ibababa sa kanya, tinaas na siya ng Diyos, tsaka siya ay Diyos eh. Okay, so mag-iingat kayo doon. Kahit konti lang na medyo minimize si Jesus, ingat na kayo dyan. Amen. Ha? Kaya sabi dito, that all men should honor the Son. Dali, kanina, Father lang ah. Yan ang tanong.
Kasi dapat ang Ama ang itinataas, si Iglesia ni Manalo, lagi yan naririnig mo. Ano yung Ama, yung Ama. Okay, tingnan natin. Ang sabi dito, ang i-honor ang anak. Even, hindi dapat lang, siya yung mababang Diyos. Iba namang iglesia ni yung mga JW, tsaka yung yung si Jesus, dito lang siya. Yung Ama ang pinakamataas. I-honor natin, tapos biglang lip service lang kay Jesus. Parang ganun. Binababa si Jesus. Yung sabi dito, na dapat lahat ng tao ay galangin o bigyan ng dangal ang anak kagaya ng paggalang sa tatay. So again sinong gagalangan nyo? Stephen o si Pastor Ace? Sakto lang, di ba? Pero hindi, iba kami ni Stephen, di ba? Pero kasi si Jesus at ang Ama, pareho silang Diyos. So, talagang may paggalang na magkasama sila. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father, which hath sent Him. Yan. So ngayon, kaya alam natin kulto tong mga to eh. Pinipigilan nila yung pag-honor kay Jesus. Tao lang, maliit na Diyos, hindi Almighty. Kasasabi lang, dapat i-honor mo yung anak kagaya ng Ama. Again, hindi sa atin yun. Sa Jesus lang and the God the Father. So, anong point natin dito? Anong point natin dito? Dapat yung true honor. Okay? Yung mga dapat nating talagang i-honor. Kasi, again, yung nabanggit ko yung academics. Ino-honor natin yan. Kaysa namang i-honor natin tamad. Pero meron pa rin limitasyon yun. Kasi ang Diyos na nagbigay ng talino. O sino dapat mapapurihan ngayon? At ikaw mismo, yan, sabi ni Jamie kanina, parang successful siya. Naku, lalong dapat. Para hindi ka lumaki ang ulo. Diba? Kasi ganun po yan eh. Kahit mga pastor, ganun din. Pag ang successful, parang ganda. Sabi natin, ibalik ang glory sa Panginoon. Ayun. So, yun ang point natin dito, number 3. True honor belongs to God, the Father, and the Lord Jesus Christ. Kung mag-uusapan ng honor, huwag mawawala ang Panginoon. Okay? So, medyo basic na alam natin yan eh. Pero mag-iingat ka. At kaya nga meron tayong si Baptist Day. Kilala nyo ba yun? Si Abante. Kaya nung una, duda-duda lang ako kasi may mga nagsabi, yan, masyadong ma-airy yan, ganyan. Baka nainggit ka lang. Nung narinig ko sa bibig niya mismo, sabi niya, alam niyo ba kung naging successful tong church na to? Sino ang Diyos ba? Hindi. Yung leader. Na-confirm yung aking Sabi ko, loko to dapat matakot ka nga kahit konti lang. Yung ibang pastor napakaingat eh. Anyway, so yun, kaya ang true honor po ay sa Panginoon Ama at ang anak. Marami pa tayo dito, tingnan nyo, sa John 8. Of course, John 8 sagat yan sa usapan ng mga Pharisees, anak ng demonyo yung iba dyan kay Jesus. Pero after nun, sinabi niya, nung sinabihan niyang anak sila ng demonyo, binalik sa kanya. Ikaw ang anak ng demonyo eh. Ito sinabi niya. 49. And Jesus answered, I have not a devil, but I honor my Father, and ye dishonor me. Okay, wala akong demonyo. Ino-honor ko ang Ama. Ano sinasabi sa atin nun? Pag hindi mo ino-honor ang Ama, ayun, malamang, masuspect ka, di ba? Again, di lagi Kasi yung iba, bata, hindi ka nang alam na ganyan pala yung pagsamba dapat sa Ama. Pero, what this verse tells me, pag hindi mo ino-honor ang Ama, katulad itong mga Pharisee, mabanggitin dito malamang, ikaw yung may demonyo. Kasi ganun po ang labanan ng demonyo sa Ama, di ba? Gusto ng Diyos, itaas yung sarili niya kasi deserve naman siya, talagang. Ang demonyo, gusto siyang ungusan, di ba? Inasabi doon.
Tapos natin sa Isaiah, sinakalalang chapter, 17 ba yun? Nag-brown out yun eh. Nakakalimutan. 16 ba? 17. Yan. And did dishonor me. So, parang kanina, no? Ingatan mo na si Jesus ay ibababa mo. Pero pagdating sa 54, ganoon na naman. Sabi niya dito, Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. Kita niyo yun? Pag ikaw lang, sarili mo, tinataas mo, again, mag-iingat kayo dito ngayon, mapansin mo po yung mga, ito napansin ko, lahat ng kulto talaga eh. Kaya nga ang tawag nila dyan, cult of personality. Ang style nila, kahit sa showbiz, ang style dyan, pipili sila ng isang tao na kaya nilang kontrolin. Diba? Yung mga kung sino pinapasikat nila, ikaw ang superstar! Eh, yung mga uto-uto naman, ang galing talaga. Oh. Kasi sabi, superstar eh. Ay, ang galing. So, nadadala yung mga tao ngayon, nakatingin doon. Pero may nagmamanipulate doon sa superstar. Kita niyo yun? Ganyan po yung mga kulto. Lagi nila gusto may pangalan. Ito yung mga Baptist, wala tayong tinataas na din ngayon. May mga nagpapakalat kaysa may John Smith daw na, sino yung John Smith? Kasi nagtatag daw ng Baptist. What? Ang tagal ko na sa Baptist, di ko narinig yun. Pero sa yung Ellen G. White, may kinig mo talaga yun sa nga ba yun? Sa Jehovah's Witness tayo, no? Nahilito ako sa dalawang yun eh. Sa SDA. Kino-consider nilang ano yun eh, scripture nila, sinasabi ng mga founder nila. Hindi nila madedin na yun. Eh tayo, kilala si John Smith? Buti naman. Hindi ko rin kilala yun. Nakita ko lang isang beses may nag-post ng meme. Kaya siya nag-umpisa daw ng Baptist, John Smith. Sino yun? Gusto ko sabihin dito, kaya malalaman mo yung mga taong hindi ino-honor sa sarili nila, hinahayaan nilang Diyos na mag-honor sa kanila. Amen? So, again, sa panahon natin, hindi mahirap intindihin to. Kasi sa GMA, nung may ABS-CBN, ngayon magkakampi na ata, tama ba? Kasi wala nang prangkisa yung isa eh. No? So, pag nakinig ka ng GMA, ang magaling na artista, yung artista nila. Pag doon sa kabila, yung nila, bakit? Kasi kanya-kanyang pataasan lang kasi. Ayun din yun. Bakit sa mga boxing, wrestling, ano man yan. Miss Universe, Miss World, Miss... So, at least nahalata natin sana. Amen? Pero ngayon, dapat honor ang dapat nating i-desire? Yung honor ng binibigay ng Ama. Amen. Eh, paano malaman ang Ama nagbigay nun? Mapahalata naman niya yun eh. Parang nung panahon ni Jesus, talagang yung kahit gustong tumanggi ng iba eh. Nako, Diyos na talaga to. Pero mo, kaya mo magpagaling ng hindi galing sa Diyos? Yun ang tanong nila eh. Kaya na-convince sila. Doon hindi pa na-convince yung talagang mga reprobate na, kaya hindi na ma-convince yung iba eh. Pero na-convince yung kasi ang Diyos ang nagpapatotoo. Paano mangyayari yun na pagalingin niyo yung bulag makakita? Sige nga. Yung buhay na, patay na buhay. So yan again, true honor comes from God. Ang pala dito, subpoint ko is, true honor, deserve honor to the Lord and the Father and the Son. And then, another subpoint pala doon sa kanina, no? Yung, bakit yung honor na meron si Jesus, pwede rin sa anak. Sorry, sa ama, sa anak. Ba't ganon? Kasi nabanggit natin kanina umaga, yung talagang honor dapat by merit. Okay? Hindi, anak ng pastor, dahil anak ng pastor yan. Therefore, galangin agad din ang ganitong paggalang katulad ng tatay niya. Hindi lagi. Ngayon, ang ama at saka anak, Diyos ama, Diyos anak, okay yun. Okay? Kaya nabanggit ko lang dito, not hereditary but by merit. And then, dito na tayo sa John 8:54, no? So, ang point nga dyan is, honor that matters is from the Lord God. Okay? Pag inonor ka ng GMA, doon ka lang. Yung mga tagasunod lang ng GMA yun. Eh pag Diyos na nagtaas sa'yo, di ba? Parang si Jesus, hindi na may tatanggi yun. Kahit mga galit sa Diyos, may kay Jesus kunwari lang yan. Sasakyan lang nila yun, pero bandang huli, hindi nila ay pupush through. At again, sa atin, alam mo agad yan, pag tama yung kaligtasan, okay yan. Pag kulto yan, either hindi ligtas, hahaluan ng mali, at makikita mo sa practices nila.
Yung church, puro walang soul winning, puro pagarbuhan, puro ganun lang, palaki ng building, magalingan ng choir, awit. Pag puro ka ganun, hindi balance, soul winning, doktrina, wala yan. Okay? So, last, ang bilis ko ngayon More on that point muna. So sige, baka nabilisan natin ng konti. So paano nga yan? Lalo po sa sa business ng advertising. Madalas, kaya nagbabayad po sila ng napakamahal dyan. Diba? Ewan ko yung totoong statistic. Pero nung panahon namin, lagi nabanggit yung mga pastor yan. Segundo lang po yung, 10... Napansin nyo mismo yung mga commercial, nagmamadali yung Kasi kailangan lang nila mapakita. Tapos yung mga tao kasing walang ginawa, hindi nag-iisip. Uy, masarap daw yun kasi Tapos may mga catchy di ba? Ano ba? Ano mga galing na advertisement ngayon? Dali nga, di nag-advertise Kasi kahit saan kasi makikita mo Jollibee. Ha? Hindi, yung nila, tagline nila. Bida ang sarap. Saya ba? Bida ang saya. Okay. Macdo. Love ko to. Tagline. Sino marketing dito? Wala. Buti naman. Ano? Nescafe. Hinebra San Miguel. Meron dyan, matindi yun Ito ang laban. Tunay na kaibigan. San Miguel naman yun. Inuwi mo yun. Inire-relate sa kanila, hindi naman sa kanila. Last tama. Red Horse. Oh. Ano tayo napunta doon? Ino-honor nila ng sarili nila. Ingat kayo dyan. Isoriano, ano daw? The only sensible preacher of our time. Naniwala ka doon. O siya nagpauso noon. Yun ang sinasabi niya. Lahat kayo, ganyan. Ako lang tama. May tama ka. Ingatan niyo yun. Iba, kahit di masarap yung produkto nila, nagbayad ng advertising, lagi nakikita, sila na yung magaling. Sa palagay ng mga hindi nag-iisip. So kaya, ang point ko nga doon is, yung nagmamatter na honor, pag ang Diyos ang nagpatotoo sa sinasabi mo at ikaw mismo. Sabi mga pastor po, medyo big deal to. Okay? Kaya minsan nagtatalo pag ayaw nila sa, tinawag ko ba talaga ng Diyos? Alam niyo pa yung background mo, yun ang mahirap. Mahirap nun. Ngayon ba nang galing yan? Nung sinabi niya, ito ginagawa tayo, naka-record tayo. Ano yan? Di yan gawain ng iba, marami. Kasi delikado nga naman. Kaya tayong pakialam kasi inaral muna ako to Kung may mali ako, gusto kong marinig kung anong mali ko. Sige, i-clip, anong clip yung nagkamali, anong second. I'm sure marami may mali din dyan. Kaya nga gusto kong malaman. Hindi ko tinatago. Gusto kong makorek kung sakali. Okay? So ano pang point dito? Paano malaman na in-honor ka ng Father? Yun nga, pag siya na yung nagpapaturo at hindi yung pwedeng pekein. Sa Bible, ang dami yung again, sa Egypt, di ba? Yung kay Moses. Sabi ng mga magician, mandaraya yan Di ba? Yun lang ibig sabihin magic May konting magic, pero actually, daya yun. Kasi minsan gusto mag-magic dito, dahil natutunan sa Facebook Ay, ang galing nyo. Dinadaya lang yung mata mo nun Ano yung mga bagay na hindi pwedeng dayain? Tulad sa kay Moses, di ba? Bago pa yung patayin yung serpent, nagaya yun So, kinain yung serpent nila, di ba? Naalala ko sa lice nag-umpisa yun. Yung, biruin mo yung alikabok, naging lice, lahat sila may kuto. Yung mga taga, wala. Sandali, pinipili talaga ng Diyos. Exactly, that's exactly what we're saying. Ngayon, lalo ngayon, yung mga churches, pagandahan yan. Kami ang tunay. Nakita mo itong building namin.
Nakita mo yung turo namin. Galing ang magsalita yan eh. Kasi nagagaya ko rin eh. Sa salita lang. Ha? So, paano nalilito ako basta paano malaman hindi tama itong born again na to at itong paano malaman na minsan kailangan mo magtagal doon sa totoo. Sabi nga nila, yung mga nagbibili ng pera, paano malaman isang hipo mo lang sa pera, ay peke ito ah. Sila doon, tawag ito? Pinapahawak sila ng tunay na pera, tunay na pera, tunay na pera. Pag alam na alam yung texture, yung nung tunay na pera, pati amoy, pati yung lahat. Pag nakahawak ka ng peke, ay peke ito. Ganun po yan, kaya minsan, huwag kayong so naililito ako eh. Magtagal ka ng konti sa baptist, na matino hindi ka na mahihirapan. Pag nahalo ka doon sa kung sinong kulto dyan, alam mo agad, mali ito. Sa awitan pala, sa preaching, sa suot pa lang minsan ng pastor. Alam niyo ba yun? Oh, sa introduction, sa tagline, may mga tagline din. Kaya ito, wala itong tatalo dito eh. Hindi lang tayo yan. Ayan, sa panahon natin, yan yung naisip kong mapagkakilanlan mo agad. Hindi mo madi-deny. Yung iba, ayaw agad dyan eh. Okay? Meron pa bang bago ko ituloy ito? Paano mo malalaman ang Diyos ang nag-honor dito sa taong to at ito hindi? Ang lalaki ng building, pinagpala nga naman daw si Iglesia ni Manalo. Diba? Dahil malaki building. Malaki din building ng Catholic eh. Mormon. O, paano yan? Kaya nga, hindi yun ang batayan. Amen? Eh si Jesus, namatay ng mahirap eh. Amen? Oh. So ano yung pinaglagakan niya ng kanyang resources, ng talino niyang buhay niya? Yun yung magandang alamin. Kaya again, minsan rin ako sa atin. Hindi, okay ito. Ginagawa natin yung kalooban ng Diyos eh. Hintayin natin kung magbigay ang Diyos ng blessing na talagang alam mo siya yung nagbigay. Kasi hindi mo dinaya, hindi ka ng bola para magkaroon ng ganon. Amen? Mga pastor, ganyan. Minsan may kulang na lang. Si Abante daw talagang kulang na lang eh. Ay. Sige, tuloy natin. Basta yung ating point. True honor belongs to God the Father and the Lord Jesus Christ. Bakit totoo ang honor nila? Kasi deserve niya yun eh. At makikita mo sa scripture, tinataas natin ng Panginoon at Panginoong Jesus kasi tinaas din siya ng Panginoon Ama. Okay? And then, not heredity, but by merit. And then, honor that matters is from the Lord. Last, umuwi tayong maaga. (12:26). Then, last na mamaya. Second to the last to. Sabi dyan, ibasa, ready, go. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Yan, malinaw naman pala eh, amen? Sino yung honor ng Diyos? Nagsaserve din sila, yung tama. Siyempre, hindi na kailangan sabihin yung Di ba, parang ng Diyos. Minsan may mga pagkakataon sa scripture, lalo sa New Testament, na kailangan na sila, ito ang tunay at buhay na Diyos. Of course, buhay ang Diyos. Hindi pala sabihin, kasi nga may mga Diyos-Diyosan na alam dapat nila hindi tunay yun at hindi buhay yun kasi patay. Anito kasi, di ba? So, kailangan mo i-qualify. Sabihin mo, ito ang tunay na Diyos. Yan ang dapat mong paglingkuran. At therefore, yung paglilingkod na dapat tama rin dito, yung tunay na paglilingkod. Nabanggit natin kanina sa John 4. Yung worship Him in spirit and in truth. Hindi yung, basta lang kapag yung mga Pentecostal, gano'n ang pagmalaki nun eh. Titingnan kayo, ganyan lang worship nyo. Kami, nagtalon dagang kami. May ikot-ikot pa nga gano'n yan. Kasi iba nga, inaano. Ay, wag nyo nga yan ha. Baka nyo, ikat nyo yun, tapos sabihin nyo. Aray ko. Hindi ako sanay. Aray. Hihirapan na ako dito. Ayun, binato ko na. Asan na ako doon?
Yan, so hindi... Saan mo, pag naglilingkod ka ng tama, at of course, ang result nun, di ba? Kaya umaasa ako sa inyo, nakikinig kayo. At nangangarap kayo kung paano kayo magtunay na maglilingkod sa Diyos. Dahil pinapangarap nyo yun. Paano ba kayo magtunay na maglilingkod? Yan, pag soul winner ka, maayos ka. Pag nag-akay ka, maayos din. Hindi yung may libreng ano dun. Puntahan tayo, mga kaibigan ko lahat. Oh. Natapos na tayo sa ganun, amen? Yung iba, kaya iniwasan din natin yun. Pero again, ano magagawa natin, pero pag hindi lumalago yan, may something's wrong with that. So ako nakikita ko, sa panalangin nyo pa lang, sa pag ano nyo, suporta nyo, yung iba lumalago, pero iba kasi sa inyo pag ganyan yun. Yung nakakalungkot. Gano'n na tayo, amen? Kahit konti lang, pero paangat. Yung commitment nyo, sa Diyos naman yan. Ayun, so sino daw iyong honor ng Ama? Yung mga naglilingkod sa Kanya. Hindi mahirap eh. Sa church, di kami pwedeng umasa dito. Babayaran ba kayo dito? Isa pa yung sa mga na-reveal sa akin. Sa church talaga matututo ka magano yung character mo. Kasi bukod sa ikaw na nga yung nagbibigay, ikaw pa yung maglilingkod. Sabi, hindi ka lalago dyan kung ikaw ay peke eh. Aalis ka dyan. Amen? Amen. Yun, so, true servants of the Lord are worthy of honor. Yun ang point ko lang dun. Okay, sub-point sa true honor. Kasi pag ikaw, siya nakakita ng puso mo eh. So, alam niya na hindi ka dyan dahil sa pera, kung ano man yan, sa pa-cute, pa-forma, at ano. Kaya i-honor ka niya. Pwede kang umasa ng ganun. Kung naniniwala kang ligtas ka dahil ang pangako niya, manampalataya sa Kanya, may anak ng Diyos ligtas. Yung mga succeeding other things na additional na sa kaligtasan, like rewards, ganun din yun. Magtapat ka sa Kanya. Amen? Amen. Then last. Okay lang, medyo mabilis na tayo ngayon. Wala na mo sabi. Mga basic kasi to, pero ang ganda lamang ng Father's Day dito. Nakita ko yung last year, aking sa Father's Day din. 3 years ago, no? So, iba naman yung focus natin doon. Pero, anyway, sabi naman dito, for He received from God, the Father, honor and glory, when there came such a voice to Him from the excellent glory, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, inirecount ni Peter, nakita niya kasi yun eh, yung transfiguration. Amen. Nakita niya talagang, bakit pinakita sa atin to? Grabe. Ang nakakamangha doon sa transfiguration, hindi sila lahat nakakita eh. Diba? Sino lang nakakita doon? 3 lang. Peter, James, and John. Yung talagang core na 3. So, kinuwento niya dito. Pero ang point ko dito, yung pa rin, true servants of the Lord are worthy of honor. Yung another way of saying, di sana sabi dito, this is my beloved in whom I am well pleased. So pag natutuwa sa iyo ang Diyos, makakaasa kang i-honor Kanya. Ngayon, hindi natin kayang pantayan ng Panginoong Jesus, pero hanggat kaya natin. Di ba? Ayun, naalala ko yung as their children. Yan. Kailan lang yun? Last week lang yun. So ikaw yung ma-imagine mo na tuwan-tuwa sa iyo ang Diyos. Kasi umaattend ka, nagtitiwala ka sa Kanya. Yan, yung basic muna. Kung di ka pa ligtas, huwag kang umasa. No? Kung ligtas ka na, yung paglilingkod mo kayo, ayusin mo, magtapat ka. At pag na-picture mo talagang tuwan-tuwa sa iyo Diyos, yun ang magandang sabi sa Romans na tuwa siya sa iyo. Okay? Kung di mo masabi yun, ay, napapansin ko rin sa mga kulto, hindi nila diretso eh. Yung word na kaligtasan, lagi nilang papalitan yan. Relationship. Ano pa? Are you a Christian? Are you a Christian? Hindi tayo, ligtas ka ba? Langit ka ba? Sigurado ba? 100? Ganun tayo napansin yung pagkakaibang malaki. At again, ito, kahit sa Baptist na, no, pansinin nyo, pag may particular topic na tinatanong ka, at alam nila, ramdam nila na medyo off sila doon, no? Hindi sila solid doon. Napapansin mo, umuurong na eh. So, ang gusto ko lang mag-point doon,
Alang naalala ko, kahit mga tao sa tao, relationship po, kahit sa mga sa opisina, naalala ko tuloy kasi si ano eh, sino ba to? Si Muslim na ano, Maka Duterte. Si ano, artista, Robin. Patawa tong ewan eh, pero dinidisplay niya yung malibasang artista eh. Laki siguro tinanggap nun, ng pera. Ano. So, ang gusto niyang parating, solid siya. Kasi nga, alam niyo po yung mga ganyan tao, ang pakitaan dyan yung loyalty, no? So, the more na loyal ka, kahit po sa trabaho, ganyan po yan. Kahit di ka pinakamagaling sa trabaho, kasi sinasabi ko sa inyo, mga bata, so, i-balance nyo lang din. Sa trabaho, kahit di ka pinakamagaling, kahit palpak ka nga eh. Kaya pag alam ng tao na loyal ka sa kanya, tama ba yun? Na hindi ikaw yung magaling, ikaw yung promote. Ganyan kasi yan eh. Tawag dito, balance din. Minsan okay, ganun kasi talaga, reality. Kunwari ito, magaling si Rain, pero ang loyal sa akin, si Christian. Sino pipiliin ko sa kanila? Alam ko, baka, anong tawag nila ito? Suwagin ako nito. Di ba? So, ang ginagawa nila, pipiliin nila ito. Minsan tama yung minsan mali, obviously. Makakasira yun kasi kung di marunong to, tapos ito yung marunong eh. Pero minsan nga kasi, hindi rin tama yung basta marunong ka lang. Paano natin malalaman distinction yan? Kanino ka ba dapat loyal nga? Ha? Sa Diyos. Ang maganda kaya tayo mga Baptist, independent tayo eh. Alam mo, hindi nila matatalo yan eh. Sila kaya iba, kaya pinagmamalaki nila kung saan sila lumaki, kung saan Iglesia ni Manalo, ganun eh. Ako, nag-convert nga pala yung dating Baptist. Ligtas ba yun? Ko-convert ka sa Iglesia ni Manalo. Doon, yun muna ang pag-usapan natin. Di ba? Pero di-display agad na na-convert to, maraming ganyan. Outward yung gusto nila laging manifestation. In-honor kami ng Diyos dahil malaki ang building namin. Naku, patay na. Hindi nga dapat lalabas sa bibig mo yun eh. Sablay yun. Nahiya ka doon. Alam mo ng kulto yun. So, ganun din tayo ngayon. Ito, mga among Christians and among Baptist na. Sinong ina-honor ng Diyos? Pastor, kasi ikaw nagsasalita dyan. Pero kanina, bless tayo sa testimony ng babae. Amen? Hindi mo kailangan Pag alam ng tao, totoo ka. Nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos. Solid yun. Hindi mo kailangan, kung pwede lang manahimik ako din kasi hindi naman pwede, di ba? Ayoko nung ako yung panay salita tapos bandang huli, ang Diyos pala nadi-dishonor ko na. Tandaan niyo po yan. Kaya iwasan niyo po yung masalita. Ngayon, kung kailangan magsalita, itama mo muna. Amen? Yung hindi mo, ikakahiya yung sinabi mo. Kasi totoo. Hindi mo itatanggi, hindi mo kailangan magsinungaling in the end. Yun, I believe, yung talagang napiplis ang Diyos sa'yo, mabigat yun. Napiplis ang Diyos sa'yo, gustong-gusto ka nito ng Diyos. Ang hirap sabihin nun pag hindi ka right with God. Amen? So, yun lang. Magandang approach yun sa bandang huli. So, again, balik tayo sa ating where is mine honor? Tinatanong tayo ng Diyos ngayon, nasaan ang honor? Nakikita ko ba na ino-honor mo ako? Yung Diyos Tanong nyo sarili nyo yun. Sa attendance nyo, sa ginagawa nyo, sa isip mo, ginagawa mo. Pag nasa church ka, wala ka sa church, no honor ba ang Diyos? No honor ba siya? Pag nabalitaan ito, si Rapi, sino ba yan? Naku, sold out sa Panginoon yan. Ganda Di ba? Where is mine honor? Tinatanong ng Diyos sa Malakay. People of God, yung Israel, tinatanong niya mga Hudyo. Where is mine honor? Ang hirap nung pag tinanong ka ng ganun. Alam niyo ba yung sabi nila, dalawa daw yan dalawa yung pag tinanong ka, ligtas ka ba? Sino natanong na ligtas ka na ba? Christian ka ba? Maganda ba yan o hindi? Depende sa pagkakatanong. Kasi may ginawang kalokohan, ang tigas ng ulo nito, ligtas ka ba? Pag ginanong ka, negative yun. Iba naman, may napapansin ako ang bait nito, hindi nagmumura,
Di ba? Napagbigyan siya na ng pagkakataon na magmalaki, hindi nagmalaki. Kristiyano ka ba? Ligtas ka ba? Ayun, sabi ko na nga eh. Yun ang maganda sana. Ngayon, ang Diyos di natin maluloko. Napiplease ba, ino-honor mo ba ang Diyos sa buhay mo? Hindi lang sa salita, kasi ang salita, sabi nga na, talk is cheap eh. So makikita mo yan, kung saan ka gumagastos, yan, mabigat na yan. Kung saan ka, pag may problema, may nag-conflict sa schedule mo, Sunday, swimming. Siya na. Bata pa naman yan eh. May bisita ka Sunday. May sakit ka Sunday. May basketball ka Sunday. Ano man yan? Sino kaya may ono? Wala yung nabanggit. Isa yan sa mga pagkakataon mo. Tapos po tayo, no? Gusto mong ma-honor ng Diyos, maraming bagay eh. Soul winning lang eh. Pero kahit yung mga baguhan, nagkataon, Sunday, ganyan. Church day, or minsan may special ano tayo. Sinong pipiliin mo? Sinong ino-honor nun? Yan. Ma-honor ng Diyos pag pinili mo siya. Amen? Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord. At patawarin niyo po, Lord, kami. Dahil ang deserve niyong honor, pinakamataas sa lahat. Minsan, yes, ino-honor ka namin sa ibang bagay, pero sa ibang bagay, minsan, huli kayo sa amin. Patawarin niyo po ang bawat isa. At as we mature, Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord, maintindihan namin na kayo po ang pinaka-deserve ng highest honor sa buhay, sa lahat ng bahagi namin buhay. And therefore, Panginoon, maunawa namin ito, ma-perform namin dapat na perform. At wala na akong dapat i-reserve dahil kayong piniligtas niyo po kami. Anong mangyari man sa amin, wala kami insecurity, Panginoon. Status namin sa inyo, kayo po nakakalam. I pray, palain yung bawat isa, lalo sa ganitong bagay. Matutunan namin dahil matutunan, Panginoon. Ma-encourage kami. Mga kasinungalingan na kailangan maalis na sa aming sistema, Panginoon. Tinutulak ng sanlibutan, Panginoon. Maintindihan namin na ito ay dapat sa tabi namin. Maraming salamat sa mga provision niyo, Panginoon. Nawa, nasa utak namin ito na hindi na maalis. Dahil sa Father's Day ngayon, Panginoon, ginamit din namin springboard dito, Lord, na ang dapat ma-honor kayo, Panginoon. But di rin namin makalimutan, of course, ang representative niyo, Lord, dito, Lord, ang mga tatay namin. Lahat kami may tatay. Ano naman yung special case namin, Panginoon. Tawarin niyo kami, Lord, or sila. Hindi po kayo may kasalanan doon. But in the end, kayo po yung tunay namin honor dahil gano'n kami katanda, kami po yung anak nyo lang, kami po yung bata sa inyong paningin. Matuto kami, Panginoon, na sumunod, i-honor kayo even sa mga bagay na ang dami na hindi naintindihan. Pero pag alam namin, nabasa namin, kalooban niyo tulad yung perform namin. Kabaligtaran, ganun din po, Lord, kung alam namin na hindi kayo natutuwa sa isang bagay, Panginoon, patawarin nyo kami, Lord, layuan namin to, Lord. Wala po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.